Good day. Okay, turo ko po kung paano po yung talagang adjustment ng pang controller po natin ng HHO generator natin. Ano po? Ito po hindi wireless. So ang kailangan pag sinusi, yan, wala pong ilaw na mag-on dito. Ano po? Wala siyang ilaw. So wala po yung puti, wala yung green, tsaka yung mga blue. Ano po? So yan. So i-switch natin. Yan. Makikita nyo, yan. Paandarin natin. Yan. Yan po yung normal pag unang andar ng sasakyan. Ano po? Yun yung hindi wireless po yan, ha. Yan po yung volt ammeter nya. Pindutin natin yung ano para makita nyo RPM. Okay. So umpisa po yan. Tandaan nyo po, pag hindi po kasi tumatakbo ang sasakyan na to, yung Ford Everest o kaya yung mga ibang sasakyan, kailangan yung pangatlo tsaka yung pang-apat na blue na ilaw, umiilaw po yung mga yan, no? Tapos pa blink blink na lang yung pang-apat. Yan po yung sensitivity ng alternator signal detector natin. Kaya mapapansin nyo pag isisilinyador ko, so mas mabilis yung iilaw po lahat. Okay? Tsaka mapapansin nyo dito, tataas yung amperahe. O yan. Okay? So mapansin nyo kanina 7 ampere tapos naging 5 ampere na lang. Kasi nga habang tumatagal, parang capacitor po kasi yung HHO generator natin. So kumarga na. Ganun po siya. So pag tinakbo na po yan, magiging dalawa na lang po yan. Okay? So pagdating ng sa isang oras sigurong biyahe, ganun, tataas po ito pag sa idle. Siguro aabot lang ng mga 4 ampere ganyan ang idle nya. Tapos maximum nya aabot ng mga 5 to 7, mga ganyan. Okay? So pag pinatay, yan, mamamatay din po yan. Ito kasi nakalagay po dun sa ignition switch natin, yung switch nito. Yung mga iba direct po sa baterya. Okay? So yung mga iba bumibilang muna ng segundo bago mamatay yung controller nila. Okay? Pero ito po yung linagay ko dun sa ignition. So pagka patay ng susi, mamatay po kaagad. Pero direct sa baterya, yung pinaka main ng HHO generator natin. Okay? So tandaan, yan, pag susi, wala po munang ilaw. Ano po? So ang gagawin natin, kunwari, i-advance natin. Halimbawa, nagalaw nyo, no? At nagpalit kayo ng baterya. So, yan. Pag nag-ilaw po ganyan na hindi pa nag-i-start, naka-ignition po kayo, tapos naka-ilaw po yan, hanggat maaari, patayin nyo po yan, no? So, i-ano natin. Yan. Counterclockwise ang gagawin, yan. So hanggang mamatay, ano po. Tapos isusi ulit. Yan. Kailangan walang ilaw. Yun po yun. At kung halimbawa naman may ilaw pero walang signal light, no? Walang signal ng sensitivity. So ang gagawin, halimbawa lang, babaan muna natin to.
Ayan, sensitivity po to ng sensor. Okay? Sensor dun sa may alternator. Pag ganito po ang mangyayari, pagkatagalan, mamamatay po yan. Okay? Lalo na kung may biyabiyahe po kayo, mamamatay po talaga yan. Kahit nasabihin natin na merong amperahe, mamamatay po yan. So ang gagawin, yan, tandaan nyo, yan. Paunti-unti yan, mamamatay na po yan. Yan, o bumababa na, ano? So akala nyo may problema na yung HHO natin. Hindi po. So ang gagawin lang, katulad ng dati, i-adjust natin, ganyan po yan. Yan, ganyan lang gagawin nyo. Kung gusto nyo naman yung mas mabilis ang response nya, ito po yun. Pangatlo. Yan, yung mas mabilis ang response, no? Yan, konting-konti lang. Pag yung konting silinyador lang, nasa 1.5, naka-maximum ka na. So, yun, mas okay po yun. Okay? Ito po yung response ng, yung mas mabilis na response. Ito naman yung signal detector natin, ano? So, pag yung unang andar, ganyan po dapat. Kumukurap yung pang-apat. Yan. Yun o, di ba? Yan. Yun. Okay? So mapansin nyo hanggang 5.3 na lang. Kasi nga nagiging parang capacitor na po yung HHO natin. So naka-imbak na siya. Hindi yung pag unang andar talagang umaabot ng minsan 7, 9, ganyan. Sa unang andar. Yan. Ganyan po dapat, no? So kung halimbawa lang na mababa yung amperahe nyo doon, ito, halimbawa mababa, ibabaan ko muna para makita nyo. Counterclockwise ko muna. Yan. So mababa kasi 0.8 lang, 0.9, ganyan lang, ano? So taasan nyo po. Ang gagawin lang, pagtaasan, parang nagtataas lang po kayo ng volume, ano? Yung clockwise, no? Clockwise, pakanan, pag ganun ang ikot. Okay, itong pang-adjust natin na to, yung adjustment dito, kahit 50 turns yan, walang problema, no? So, ikot ng ikot hanggang mapunta sa 3.3 or 3.5 yan. Yan ang maganda sa pang 3.2 na sasakyan, no? Or yan 3.5 para ayos. So, konti-konti lang pag yung mag-adjust, no? Kaya ganyan po yung ating ano, kasi pulse po yan. Sa video lang po yung kumukurap, no? Sa video lang. Pero sa actual, hindi po gumaganon, no? Hindi nag-free-flickering. Yan. Yan po yung 3.5, 12.3 volt yung pumapasok dun sa HHO na generator natin. Pero actually, hindi 12 volts ang pumapasok sa HHO natin. Okay? Pero tinasan ko na lang. Ayun. Ganyan po dapat. Tandaan, pag halimbawa ito yung amperahe, yan. Ito naman yung mas mabilis ang response. Ito naman yung sensor, yung pinaka-signal ng sensor natin sa alternator. Tapos ito naman po yung start delay adjustment. So halimbawa lang na ano, na yung pagdating nyo sa biyahe, yan, ano yun natin, ha, pahinaan ko muna to. Start detection po ito. Yan. Para pag pinatay, yan, pababaan muna natin. Yan. Halimbawa lang na kulang yung adjustment nyo, kaya binabaan ko lang para makita nyo lang na halimbawa lang na yung baterya nyo may
may problema, ano po, or hindi masyadong mataas. Hindi na yung sabihin na lang natin mga 75% na lang ang baterya nyo na siguro mga 1.5 years na, hindi na 100% yun ang may ibubuga niyang power, ano. So pandarin natin ngayon. Yan. So ganyan ang mangyayari. Bakit ang tagal na hindi pa rin nag-iilaw, lalo na kung hindi nyo ginagamit po yung sasakyan, ano po, matagal na hindi ginagamit yung sasakyan, tapos ngayon nyo lang gagamitin, bakit hindi yung maandar, no? Ngayon di nag-on. So ang gagawin lang, ito lang po, kanina counterclockwise ko lang para ano, pero ngayon clockwise, pakanan po. So parang nag-adjust tayo ng volume, ano. So nakaandar po yung sasakyan habang iniikot po ito. Ayan. Tandaan nyo po, itong trimmer na to hanggang 50 turn. Okay, so yan. Yan. Ganyan po. Pag halimbawang umandar na, itigil na po yung pag-ikot. Okay, so patayin natin ngayon. So namatay din, no? Tapos pag switch mo, kailangan yan, kailangan walang ilaw. Ganyan po dapat. Tapos pag ini-start, kailangan iilaw po yan. Ayun. Okay, so tatlo po. Tapos pakurap-kurap yung pang-apat para mas okay ang performance ng ating HHO. Yan. Yun, di ba? So hindi na po mamamatay yan. Lalo na kung halimbawa pag galing nyo sa biyahe, tapos parang namamatay, pag yung sinisilinyador nyo tapos parang namamatay, ang mangyayari, siguro kulang kayo ng adjustment dito sa may alternator signal detector. Tapos yung sa response na yung mas mabilis ang response, gusto nyo yung mas mabilis, ito lang po. Okay, or halimbawa nag-adjust na kayo tapos walang signal dito, ano po, so ang gagawin, ayan, ano ko muna to, i-check nyo lang yung mga socket natin dito, ano, lalo na itong USB, ano, ito ang galing ko minsan kasi yan, kasi socket lang po yan. Ang minsan pag yung paa natin dito nangyayari, na itutulak natin, kaya wala na siyang signal. Okay, mamaya mamatay na po yan. Yan, makikita nyo mamatay po yan. Yan, i-check din yung andito, pinaka timer po nito, capacitor po to, electrolytic, kaya linagay ko na sa labas kasi ayaw ko, nakasil po kasi ito, kaya ayaw kong maglagay ng electrolytic capacitor dun sa loob. Okay, kasi nga ang electrolytic pag tumatagal nagtutubig po yan, so nandyan sa labas yan. So yan po, ito po yun. So i-check din po yan. Yan, tsaka ito, kasi minsan kalamitan pag nagpa-vacuum, nagpalinis ng sasakyan, ito nagagalaw. Okay, so tignan nyo lang, oh, ganyan, ba't wala ng power, ano, ayan, oh, wala na. So yun lang pala, ito lang po pala. So ilagay natin, adjust kayo ng adjust, yun pala, ito lang pala ang may problema. Sorry, mahirap ang walang tagahawak. Okay, ayan, so ayan, makikita nyo meron, no? So galaw kayo ng galaw, tapos may problema pala dito dahil nagpa car wash, yun lang pala ang problema. Yan lang po.
So ang gagawin na lang, i-strap na lang mabuti at i-check nyo kung ano yung mas magandang pagkakabit para kahit na i-footrest nyo yung paa nyo diyan, hindi siya matatamaan yung wirings, no? So i-strap na lang po sa ilalim. So yan lang po, ganun lang po kasimple yan. At actually wala namang itong sealed type natin na power supply, hindi basta-basta po nasisira yan kasi tested na po namin yan. Malamang, sige patayin muna natin, no, para magkarinigan tayo ng tama. Minsan yung ground po ng ating lalo na kung bagong palit po kayo ng baterya o kaya yung pinag-groundan nyo ng power supply nito, hindi dun sa talagang ground. So dapat dun sa pinaka-ground, no, dun sa may metal, dun ilalagay. Yan, tignan natin dito sa labas. Yan. So mapapansin nyo, dito ako nag-ground. Okay, ground. Minsan pa nagpalit kayo nito, tandaan, linisin muna yung pinaka terminal ng battery. Okay? Bago isalpak yan, at siguraduhin na hindi umaalog. Ganon din po yung mga grounding ng baterya. Kasi minsan dyan nagkakaroon ng problema. Okay? So dahil dun sa power supply natin, may sensitive po siya dahil may mga protection, nagkakaroon po siya ng problema kung may nadidetect siyang problema sa wirings nyo. Okay po? So i-check po yan, at kung okay naman po yan, tapos dito yung fuse, tandaan nyo po yung linalagay naming fuse, yan, ito nilagay ko lang kasi ito 25 ampere kasi nga po nagtest ako ng blower fan, may pinapagawa sa akin, so hindi ko na napalitan. Pero dapat 10 ampere lang po ito or 15 ampere lang, no? Yung kulay red or kaya blue ang ilalagay. So ayan, i-check din po yan, minsan lumuluwag po ito dun sa may socket nya, no? O kaya baka iba yung pagkalagay nyo, nailagay dun sa gilid lang. So pwedeng nag-loose. Ang gagawin nyo lang, higpitan lang po yung pinaka terminal nya para yan, mahirap kasing tanggalin muna natin para mas maganda. Ay, mahirap to. Yan, dapat mahigpit, no? So alam nyo na yan, pag yung halimbawang medyo maluwag, ibig sabihin nun, sige pan lang, ano? So i-twist nyo lang ng konti, long nose or flat screw, medyo pag higpitan lang yung yung pinaka socket nya para sa ganun mahigpit po ito. Okay, pasensya na po kayo, hindi ko mai-demonstra dahil walang maghahawak ng camera. Ano po? So, yan, tandaan nyo yan, kailangan yan, tapos yung terminal siguraduhin yung okay. Tapos dito naman po, minsan ito, lalo na kung nagpa engine wash kayo o kaya naglinis-linis, ito may terminal po dito, kailangan i-check nyo mabuti, no? Kung talagang naka sakit o kaya baka maluwag. So ang gagawin lang, ganun din ulit, ipitin lang ng konti, tapos siguraduhin yung hindi naglulus. Tapos yung grounding, yan. Tapos yung sa sensor, kailangan yung sensor niya nandun sa baba. Ito, to. Yan, nakaganyan po siya. Okay? Dun sa may mismong sa may alternator. Ang magkagandahan kasi ng Ford Everest, nasa taas na po yung alternator niya. Kaya madali lang ikabit. Yung strap lang yan. Ayan, yung sa ground, tapos papunta na sa power supply to. Ito po yan, ang ginagawa po nito is madidetect niya yung ikot ng RPM ng makina or yung ikot ng alternator natin. So yun, nasusukat niya kung mas mabilis niya din ibabato dun sa
controller natin dun sa harapan, tataas po yung amperahe, tataas din yung production ng HHO. Ganun po siya. Okay? So wala po tayong ginalaw po dito sa Ford Everest, kundi pinatong lang natin tong sensor sa ground, tapos pinatong lang yung sensor. So sa wirings wala tayong pinakialaman. Okay? So yan, ganyan po siya. So sana yung halimbawa kami ang nagkabit, tapos pagdating nyo sa inyo at naglinis o baka nagkaroon ng problema, ganun lang po yung kasimple yung ating gagawin. Ano po, tandaan, pag susi, kailangan wala mo nang mag-iilaw. Tapos pag umandar mga 5 seconds, kailangan aandar na siya. So pag hindi umandar, subukan nyo munang i-adjust to. Ito po yung start delay adjustment. Okay? So kailangan din mga 3 po or 4 yung umiilaw na pakurap-kurap na yung pang-4. Okay? Tapos yung voltahe nyo 3.5 or 3 to 3.5 ang amperahe niya pag sa unang andar. Okay? So yan, sana makuha nyo na po yung tamang adjustment. Ibig sabihin nun, pag nag-adjust na po kayo at nakuha nyo ng tama, hindi na po kayo kailangan na tignan nyo. Hindi ko nagilalaw, so papaandarin ko. Yan. So hindi nyo nagagalawin, hindi yung pag kinaumagahan, iba na naman adjustment. So ibig sabihin nun, may problema na yung sasakyan nyo pag ganun, no? Yan. Ayun, oh. Oh, yan. Oh, di ba? So wala akong binago, yun pa rin. Pag pinatay, mamatay din po siya. So PWM po kasi yung gamit ko dito, tandaan nyo. Yun dito, yung volt ammeter dito, ang mangyayari, parang babataas. Siyempre, ang bilis ng switch niyan, PWM kasi yun eh. So yung frequency niya, mabilis yun. Na parang on and off and on and off. Tapos digital po itong natin. Kaya taas, baba. Pero konting-konti lang naman, no? Pero yung pagkurap-kurap niya dito sa video natin, sa video lang natin, pero sa actual wala po yan. Dire-diretso po siya. Okay? Pag yung may katanungan pa po kayo, tawagan nyo lang po ako. Maraming salamat. Maraming salamat po sa suporta nyo. God bless po.